Nako, Marian Rivera, isa sa mga nakatanggap ng confi funds ni Vice President Sara Duterte. Naimbag nga aldaw kenyayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Nako, parang awa nyo na po. Lalo na yung mga kasama ni Harry Roque dyan sa The Netherlands. Ipagamot nyo na po si Harry Roque. Alam nyo, si Harry Roque po ay nasa thin line na ng katinuan at kabaliwan. Tulad nga nung sinabi natin kahapon, nung hinamon niya ang DOJ at kahit na magsama pa ang DOJ ng 500 katao, hindi siya mahuhuli. Sabi ko sa inyo malapit na pong mawala sa katinuan itong si Harry Roque. Meron akong napanood na video clip niya. Hindi ko alam kung sinong inaaway niya, pero the mere fact na ganito na ang galawan ni Harry Roque, delikado na po yan. Panoorin po natin. I don't remember. I don't remember. Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi kami naniniwala sa akret mo. Bicolana ka, day. Ano ka ba? O, kita nyo na? Mabaliw-baliw na po si Harry Roque. I hate to say this, pero tuwing mapapanood ko siya sa mga videos niya, talaga pong ang lalim na ng mata niya, nangingitim na, very haggard na siya, very stressed na siya, at makikita nyo through the eyes. Dahil lagi kong sinasabi, sa mata nyo makikita kung may diferensya ng isang tao. Kitang-kita po sa mga mata ni Harry Roque na malapit na siyang bumigay. Sa bagay, sino ba ang idolo nila? Hindi ba si Sara Duterte? Nakita nyo yung mga meltdown ni Sara Duterte? Kaya nga ganyan ang mga DDS dahil nakita nila sa tatay, kay former President Rodrigo Duterte, sa anak na si Sara Duterte, sa mga anak na lalaki, sa bunsong anak na babae, pare-pareho sila. Kapag nagmura sila, ang lulutong. Diyan mo makikita kung anong klaseng pamilya meron ito. So, na-adapt ng mga DDS, na-adapt ng mga alipores, na-adapt ng mga vloggers, na-adapt ng mga supporters. Kaya pansinin nyo, kitang-kita sa mga vloggers, sa mga supporters ng mga DDS, kung paano sila mag-comment. Sa akin, napapansin ko yan Lahat sila hostile. Mula sa pinakapuno na si dating Pangulo hanggang sa pinakamaliit na nagko-comment. Para bang napaka-natural na sa kanila ang magmura, ang magbanta, at magpakita ng violent reaction. So pakitulungan nyo po kung sino man ang kasama ni Harry Roque dyan sa The Netherlands. Baka pag nahuli na siya finally, straight jacket na ang kailangan gamitin sa kanya. Okay, punta po tayo dun sa nadiskubre ng mga prosecutors sa nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte. Alam na po natin yung mga pangalan na kasama sa confi funds dun sa mga nakatanggap ng pera. Nandiyan si Mary Grace Piatos, kasi siya yung pinakasikat at yung marami pang mga pangalan na wala man lang pagkakakilanlan. Walang birth certificate, walang marriage certificate, walang death certificate, wala. Ito, may bago na naman. Ayon po dito sa Tonight Abante, Marian Rivera, Chel Jokno, sa confidential funds ni VP Sara Duterte na kalkal sa mga resibo ng DepEd. Ibinunyag ng radio at television newscaster na si Arnold Clavio sa kanyang regular na column sa Abante Tonight ang natisod pang mga impormasyon ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakalkal pa umano ng mga mambabatas na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial ang mga resibo sa confidential fund ni Duterte na ang nakalagda ay kapangalan ng aktres na si Marian Rivera at isa pang kapangalan naman ni Attorney Chel Jokno. Nakalkal umano ito sa mga resibo ng Department of Education na naisumite sa Commission on Audit. Pero sinabi ni Clavio na ginamit lamang ang pangalan ng aktres ayon sa kanyang source. Batay sa acknowledgement receipt, nasa 100,000 pesos ang ibinigay kay Marian Rivera. Nako, Miss Marian Rivera, ilabas mo na yan, isoli mo na yung 100,000 na yan. Baka madamay ka pa dyan sa problema ni Sara Duterte. But kidding aside, alam po natin na ginamit lang ng kampo ni Sara Duterte ang pangalan ni Marian Rivera at ni Chel Jokno. Ironic, no?
ginamit yung pangalan ni Chel Jokno, pero si Jokno pa ang magiging isa sa mga prosecutor sa darating na impeachment trial. So, hindi pa ba nagigising ang mga DDS? Harap-harapan po tayong niloko at binudol ni Sara Duterte. At sinasabi ko sa inyo, kahit na bigyan ng mga kaalyado ni Sara Duterte ng acquittal itong si Sara Duterte, ang importante mabuko sa buong Pilipinas, malaman ng lahat ng Pilipino at ng buong mundo ang ginawang katarantaduhan na to ni Sara Duterte sa ating mga Pilipino. Kung kayo hindi pa naniniwala sa lahat ng ebidensyang lumabas na to, hintayin po natin ang impeachment trial. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na ma-acquit si Sara Duterte, kakapit na po sa kanyang pangalan ang mga anomalyang kanyang ginawa. Dahil alam nyo naman dyan sa Senado, numbers game ang impeachment. Wala pong kinalaman ang katotohanan dyan. Sinisigurado na ng mga kaalyado ni Sara Duterte na siya ay maa-acquit. Pero tandaan ninyo, kayong mga senador na mag-a-acquit kay Sara Duterte, konsensya nyo na lang at kakarmahin kayong tiyak sa gagawin ng pag-acquit kay Sara Duterte. Yan ang siguradong mangyayari. Karma ang aabutin ninyo in whatever form. May nakita nga akong nag-post nito eh. Sabi dito, the Filipino people have declared Sara Duterte as the most corrupt and useless politician in Philippine history. She is the real danger to the Philippines. Sang-ayon po ba kayo sa nag-post nito? Comment lang po sa description box. So sa mga bumoto nung nakaraang eleksyon, at marami po sa kanila ay mga kabataan, tila nilaglag kayo ni Atty. Salvador Panelo, na isang avid at solid na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang sa pagkakaintindi ko rito tinawag kayong bobo o kulang sa pinag-aralan? Dahil sabi dito sa balitang nabasa ko, Gen Z flanks blind loyalty. Panelo points to youth vote in Duterte fail. So si Panelo na mismo ang nagsabi na isang malaking failure itong nakaraang eleksyon para sa Duterte. Dahil hindi nga ba 3 lang ang naipanalo ni Sara Duterte sa 10 kandidato ng PDP. Sabi dito, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said, candidates backed by the Dutertes dominated in so-called Duterte country due to blind voting, but failed to gain traction in areas with educated youth. So galing mismo kay Salvador Panelo na nanalo yung mga kandidato backed by the Dutertes sa mga sinasabing Duterte country, which is given na po yun. Nandun sa teritoryo ng mga Duterte. Siyempre, kabig nila ang mga botante ron. Although, sabi ni Panelo, nanalo sila doon dahil sa blind voting. Wala nang isip-isip ang mga kabataan doon. Basta Duterte, Duterte. Kahit nakitang-kita na yung mga anomalyang ginawa ng Duterte family, basta sila Duterte. Yun ang mga bulag. Ayon dito kay Panelo due to blind voting. But failed to gain traction in areas with educated youth. Ibig sabihin, dun sa mga lugar na ang mga kabataan ay may pinag-aralan o yung mga edukado, hindi nanalo yung mga kandidato ng Duterte. So, anong ibig sabihin ni Panelo? Mal-edukado itong mga botante, yung mga kabataang botante ni Rodrigo Duterte, lalo na doon sa kanilang teritoryo? Sabi pa dito, he pointed out that many of them did not pass the standards of younger, more educated voters. Naku naman Panelo, pinapahiya mo naman yung mga botante ninyo. Sana hindi ka nila nagsasalita ng ganyan dahil binababa mo naman ang moral ng mga botanteng kabataan sa Duterte country. Meaning sa labas ng Duterte country, hindi pumasa ang standard ng mga mal-edukadong mga botante ni Duterte. Sabi kasi ni Sal Panelo, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I am sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Pero, pagdating dun sa iba na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila.
masakit naman yung pananalita mo, Salvador Panelo. Hindi mo na inisip yung damdamin ng mga kabataang botante dyan sa Duterte country. Sabihan mo ba naman na hindi sila nakapasa sa standard ng mga edukadong botante? Kulang na lang sinabi mo rito na bobo ang mga botante ni Duterte, lalo na yung mga kabataan. Ano bang nangyayari dito kay Panelo? Nilaglag niya na si Harry Roque. Ngayon naman, nilaglag niya yung mga kabataang botante ni Duterte. Kanino ka ba talaga, Salvador Panelo? Mga kaalyado yan, mga supporters yan ni dating Pangulo, pero nilalaglag mo sila. Sa bagay, totoo naman yan. Tama rin naman yan. Paminsan-minsan may sinasabing tama itong si Panelo. Tulad nung kanyang pagbatikos dito kay Harry Roque na kailangan daw umuwi na lang siya. At dito sa pagbatikos sa mga kulang sa edukasyon ng mga botante niya. O kaya mga kabataang botante ng Duterte camp, bahala na kayo kay Panelo, i-boycott nyo na. Ngayon, total naman, uso sa inyo yung mga boycott. Hindi ba bino-boycott nyo ngayon lahat ng produkto ng P&G o ng Procter & Gamble? Aba, kayo na talaga ang pumalit sa mga pinklawan nung sila ay mahilig mag-cancel. Ngayon, kayo naman. So dahil sa pahayag na to ni Salvador Panelo, meron po akong nabasang post at gusto kong i-share sa inyo. Ito po ay point of view ni Jerry Katapang. Inilabas po ito ng Philippine Star. At ang title ng kanyang artikulo, The Real Betrayal, How Duterte Failed the Filipino People. Basahin ko po. It is ironic that those defending Rodrigo Duterte now claim to fight for justice and democracy when it was his administration that systematically dismantled both. Let us set the record straight. The Supreme Court, military, PNP, Senate, and Congress, if these institutions have failed, it is because Duterte corrupted them with fear, loyalty tests, and power plays. Duterte mocked God, insulted faith, and encouraged violence. He called God stupid, demeaned religious beliefs, and encouraged a culture of murder and impunity through his brutal drug war, which killed thousands without due process. Duterte betrayed our sovereignty. Instead of defending the West Philippine Sea, he bowed to China, allowing Filipino fishermen to suffer while Chinese vessels occupied our waters. Corruption under Duterte. His administration was plagued with multi-billion peso scandals, from Pharmalee's overpriced medical supplies to questionable infrastructure projects. Duterte weakened the economy. His poor pandemic response and reliance on a militarized lockdown left millions of Filipinos jobless, forcing many into deeper poverty. So, to those who say, we will stand with PRRD, ask yourselves, why are you standing with a man who stood against the Filipino people? Filipinos, wake up. Supporting Duterte is not patriotism. It is blind loyalty to a failed leader. If you truly care for the Philippines, stand for justice, not for a man who destroyed it. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga topics natin for today? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.